mong maintindihan ang law. No need to stress, makinig ka lang sa class. Attorney Beno, Law and Beyond, para sa taong gustong ma-inform. Pagod ka na ba sa komplikadong law? Isinasalin namin ang legal essence sa simpleng Tagalog. Kaya subscribe ni para tuluyan mong maintindihan ang iyong karapatan. Simple, walang stress. Law and Beyond, yeah. Come along, simpleng paliwanag sa bawat song. Mga batas di na confusing sight. Learn the law, know your rights. Law and Beyond, keep it tight. Simple talk, spreading light. Attorney Beno, also right. Learn the law, know your rights. Attorney Beno, Law and Beyond. Learn the law, know your rights. Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, aking mga kompanyeros at kompanyeras, mga kayubi sa Usapang Batas dyan sa DZXL News. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. At ngayon po ay itutuloy natin ang ating talakayan tungkol dito sa ICC at sa mga law enforcers ng ating bansa na medyo sumasabit ng mga pangalan dito sa mga listahan ng co-perpetrators na ilinilabas ng ICC nitong mga nakaraang araw. At alam niyo po, sa mundo ng serbisyo publiko, lalo na sa kapulisan at militar, ang utos ng nakatataas ay itinuturing na batas. Ngunit, ano ang mangyayari kung ang utos na to ay bumangga sa mas mataas na batas ng sangkatauhan? Kung maalala ninyo, yung panahon ni Digong Duterte, kapag may iniutos yan, may inilabas na kautusan sa kapulisan, sinasabi niya madalas, "Ako ang bahala sa inyo, sagot ko kayo." Pero yan ang problema ngayon dahil naglalabasan ng mga lawful orders coming from ICC. Dito ng Pebrero 2026, isang malakas na dagundong ang nagmula sa The Hague. Ang mensahe ng ICC ay malinaw at nakapanghihilakbot para sa mga nag-aakala na sila ay protektado ng kanilang dating amo. At ang madalas na sinasabi nga, we're just following orders. Pero alam nyo po, just following orders will not protect you from justice. Hindi ito simpleng pananakot. Ito ay ang unti-unting pagbaklas sa pader ng impunity o kawalan ng pananagutan. Ngayon po, sa lecture na to, ihimayin natin kung sino ang mga opisyal na nasa radar ng ICC. Bakit hindi sapat ng dahilan ng pagsunod lang? At ano ang naghihintay na bukas para sa mga naging bahagi ng sistemang hindi natin nagustuhan nung nakaraang administrasyon? Patay dito, patay doon, ambush dito, ambush doon. Wala eh. Talagang war on drugs talaga na minsan wala na sa katwiran. So dito, sino-sino po yung mga opisyal na tinutukoy? No? Nabanggit ko na to sa nakaraang vlog natin. No? Hindi ito mga blind items yung tinutukoy ng mga opisyal dito sa war on drugs at sa listahan na nilabas ng ICC. So doon po sa pinakahuling dokumento, nito lang buwan na to, malinaw ang mga pangalang tinukoy bilang mga co-perpetrators at architects ng policy on the war on drugs. At kanina, yung itong nakaraang vlog ko lang ay binanggit ko na yung mga pangalan ng mga taong nasa listahan, no, ng mga sinasabing co-perpetrators at yung mismong nasa tuktok ng command responsibility. Yan naman alam natin lahat yan. Alam nating lahat yan. Walang iba kundi si former President Rodrigo Roa Duterte. At syempre, sinabi ko nga din nakaraang vlog, hindi natin maikakaila si Senator Ronaldo Bato de la Rosa, ang dating chief PNP niya, na nagpatupad ng Oplan double barrel. Yan, yung sa war on drugs. Pangalawa, itong si Senator Bongo, ang tinuturing na tulay sa pagitan ng Malacanang at ng mga
operasyon. Maraming lumabas na mga video tungkol dyan na sinasabi talaga may mga reward system silang binigay, no? Kung magkano ang binigay, ano ang benepisyo, ano ang reward sa mga nakipagtulungan upang isakatuparan yung war on drugs na yan. Maraming nagkalat, miski sa social media, open na open yan, no? Si Bongo nagsasalita tungkol doon sa mga kung sino yung mga tumanggap ng mga reward, no? Isa pa si Vitaliano Aguirre, Justice Secretary dati ni Gindigong. Okay. So, mula sa mga miyembro ng Davao Boys hanggang sa mga field commanders na nag-ulat ng mga operasyong manlaban. Yan, marami yan. Mga madadamay ngayon dito sa ating nilabas ng mga listahan ng ICC. So, ano ang sinabi ng ICC? Ayon po sa ICC, ang pagsunod sa utos ay hindi automatikong depensa laban sa criminal liability. Lalo na kung ang utos ay may kinalaman sa crimes against humanity. Kabilang dyan yung extrajudicial killings, systematic attacks against civilians, no, yung widespread organized violence. Yan. Kasama lahat yan. So, ibig sabihin, sa harap ng International Court, ang mga linyang utos lang po yun eh. Sumunod lang naman po ako sa mga nakakataas sa akin, no? Sa sistema kasi namin. Kung sino yung nasa taas, ay dapat mong sundin, no? Pero ayon sa ICC, walang legal na weight yan kung ang resulta ay ang paglabag sa karapatang mabuhay, no, ng libo-libong Pilipino. Siyempre nga naman, inutusan kang pumatay. Pagkatapos, wala naman dahilan para pumatay ka. Pumatay ka naman. Ay, sasabihin mo ba na, inutusan po ako hindi, iba yon. No? Because you will be committing crimes against humanity. Hindi pa pwedeng idahilan mo yung depensa mo na inutusan lang ako. Wala ka bang sariling kukote na yung inuutos sa'yo ay bawal. No, at yan ay krimen laban sa humanity. So, makaligtas ka man sa batas, domestic law ng ating bansa, hindi ka liligtas sa international law. At yan na nga at umaandar ang wheels of justice kasama ang mga probisyon sa ilalim ng international law. Diba? So, may nagtatanong, may batayan ba yan sa international law? Siyempre naman, oo, sa ilalim ng Rome Statute. Ang prinsipyo ay individual criminal responsibility. So, yan yun. Kahit ikaw ay isang rank and file police officer o kaya ay field operative, personal lang iyong pananagutan. Kung ikaw ay direktang gumawa ng krimen, wala kang lusot dito ngayon. No, kung tumulong ka o nag-facilitate ka sa paggawa nito o kaya o sadyang pumikit habang may krimen, willful blindness ang tawag dyan. Tapos hindi ka nga kasama doon sa pagpindot ng gatilyo, hindi ka nga kasama doon sa operasyon. Ikaw na may nag-aabot ng pera pag may napapatay sila o kaya ikaw na may nagsasabi, o sige, padideposito ko na yung mga reward ninyo. Definitely sabit ka. No, hindi pa pwedeng hindi ka sumabit kasi kikilos ba yung mga bata mo kung wala kang binigay na pera, di ba? Yun ang problema doon. Kaya ito ngayon si Bongo ay nailagay do sa listahan dahil napagbibintangan siya na siya yung nagbibigay ng reward, nagpapacilitate. No? So, yung superior orders ay hindi po yan absolute defense. Kung ang utos ay manifestly unlawful o malinaw na illegal yan. Ang pagpatay sa taong wala namang armas o nakasuko na hindi kailanman magiging legal orders. Kasi nangyari dito sa nakarang administrasyon. Biski hindi lumalaban, sinasabi daw na lumaban. So, pag lumaban, patay kang bata ka, binabaril nila. Yun ang ayon sa mga balitang ating nabasa sa pahayagan, no? At talagang pag napagbintangan ka, na-involve ka sa drugs, patay ka. So
So dito pumapasok ang konsepto ng command responsibility. Kung ikaw ay isang unit commander, regional director, or a PNP chief, so definitely alam mo yung nangyayari, di ba? Ang hina naman ng ulo mo kung nagpapatayan na doon sa baba at yung mga tao mo ay hindi mo alam ang ginagawa. Anong klaseng hepe ka? 'Di ba? Anong klaseng commander ka? So, definitely may control ka diyan dapat. So, may kakayahan kang pigilan kung ano ang mga unlawful activities na nangyayari sa ilalim ng iyong jurisdiction. So, hindi pa pwedeng sabihin na hindi mo wala kang kamalayan doon sa mga nangyayari na yan. At kung wala kang ginawa o masinikahin mo pa ang karahasan, lalo ka sasabit. No? Maaari kang managot kahit hindi ikaw ang mismong humila ng gatilyo ng baril. Ito po yung dahilan kung bakit ang mga high-ranking officials ang pangunahing target, no, ng ICC. Dahil sila yung sila yung nagdisenyo ng kultura ng patayan Kikilos ba yung nasa baba kung di alam nung nasa taas yun, di ba? Di yari sila, tanggalat sila sa trabaho kung ganon. Alam no? At may mga nakuhang ebidensya na nagkakabigayan pa pag nagkakaroon ng patayan. So, hindi maganda talaga yung nangyari nung nakaraang administration. Okay. So, dito sa ating bansa, paano to tinitingnan ng ating mga batas? Sa ating revised penal code po, may tinatawag tayo na obedience to superior orders bilang isang exempting circumstance. Ngunit may limitation po ito Dapat yung utos ay para sa isang lawful purpose. Kapag ang utos ay malinaw na may krimen, hindi ka pwede magtago sa likod ng iyong uniforme. So, yun ang dapat tinatandaan kasi palagi ng ating mga lawful law enforcers. Dapat yung kautusan for a lawful purpose. Hindi basta sunod na sunod, di ba? Okay. Ang babala po ng ICC ay hindi lamang po para sa mga nakalipas na taon. Ito po ay isang aral para sa kasalukuyan at hinaharap. Ang mensaheng ito ay nagsisilbing paalala na ang uniforme ay hindi po yan yung tinatawag na baluti, no? Hindi po yan baluti laban sa katarungan. At ang tsapa ay hindi po lisensya yan para pumatay ka ng kapwa-tao. Kahit ikaw pa ay nasa kapangyarihan. Kung walang dahilang legal, no, at wala namang banta sa iyong buhay, wala kang lisensya para pumatay ng kapwa mo. Ngayon, itong nangyayari sa ICC, no, actually dami na inip dito no. Maaaring magtagal ang proseso ng ICC. At maaaring isipin ng ilan na ang kapangyarihan nila ngayon ay panghabang buhay. Ngunit ang kasaysayan ay walang kinikilingan. Pinakikita ng mga testimonya at ebidensya mula sa mga biktima, mga ina, balo at ulilang iniwan ng war on drugs na ang bawat patak ng dugo ay may kaakibat na pananagutan. Ang daming ang daming nabalo, ang daming naulila dito sa war on drugs na to. So, hindi po kailanman naging sapat na depensa ang pagsunod kung ang kapalit nito ay ang iyong konsensya at ang buhay ng iyong kapwa. Sumunod ka sa isang order na hindi naman tama. Pinatay mo yung kapwa-tao mo. Dumana kang dugo, no? Bumaha ng luha dahil sa kawalan ng hustisya nung nakaraang administrasyon. So, darating ang panahon na ang mga utos na yun ay kailangang ipaliwanag. Hindi sa iyong hepe, kundi sa harap ng buong mundo. Tandaan natin, ang kapangyarihan ay lumilipas. Ngunit ang hustisya ay laging humahabol at sa dulo walang sinuman ang mas mataas sa batas. Mananaig at mananaig ang katarungan.